Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Tanglaw, ikaw ba yan? Imposible to. Matagal ka ng patay. Wika ni Bakunawa habang lumulutang ito sa ere. Liwayway, mahal. Oo, ako to, si Tanglaw. Tumigil ka na sa paghihiganti mo. Umalis ka na sa madilim na bahagi na iyong pagkatao at bumalik sa dating liwayway na nakilala ko. Kalimutan mo na ang mga nangyari sa nakaraan. Patawarin mo na ang mga tao dahil wala naman silang kasalanan. Parang awa mo na, liwayway. Palayain mo na ang iyong sarili. Natatandaan mo ba ang kwintas na to? Ito ang nilinok ko para sa iyo. Pakiusap ni Isagani sa Bakunawa. At tinawag ito sa dati nitong pangalan ayon sa sinabi ni Diwatang Luwalhati. At ipinakita rin niya ang kwintas na gawa sa sishel para makumbinsi ito. Tanglaw, masaya ako na muli kitang nakita. Nais kitang hagkan at mayakap ng mahigpit. Nilamon ako ng matinding galit dahil sa karahasan ng mga tao. Hindi rin makatarungan ang batas na pinapatupad ng mga bathala. Ngayon na nasilayan kitang muli, ay matatahimik na ako, Tanglaw. Tandaan mo, Tanglaw, sa matagal na panahon na nakabilanggo ako sa ilalim ng karagatan, ay ikaw lang ang nasa isip ko. Mahinahon at magiliw na wika ni Bakunawa. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nakawala sa matinding galit ang Bakunawa. Lumiwanag ng nakakasilaw ang buo nitong katawan at unti-unting bumalik sa dati nitong anyo bilang mayuming dalaga sa dating katauhan bilang liwayway. Lumapit ito kay Isagani habang lumulutang sa ere. Niyakap nito ang binata habang umiiyak at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nitong karahasan sa sangkatauhan. Hinalikan nito sa labi ang binata at walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Subalit, hindi talaga pwedeng magsama ang mortal at diwata dahil mahigpit itong batas sa kalangitan. Isang lagusan ang lumitaw sa kalangitan at iniluwa roon ang dalawang anghel na may mapuputing pakpak. Lumapit sila kay liwayway upang sunduin at dalhin sa pintuan ng kalangitan dahil nakalaya na ito sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sinabi ng dalawang anghel na pinapatawad na si liwayway ni Bathala at doon na siya maninirahan sa palasyo ng kalangitan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni liwayway.
bago ito na maalam sa binata. Masaya ito dahil muli niyang nakita ang lalaking minahal niya siglo na ang nakakalipas. Nang pumasok si Luwayway sa lagusan ng kalangitan, kasama ang dalawang anghel, ay muling sumarado ang lagusan at nanumbalik ang katahimikan sa pagitan ng mga mortal at mga sirena. Nagpapasalamat ang mga tao sa lumitaw na kalbalyero sa himpapawid, lalo na ang mga sirena at ang hari ng karagatan, sa pagpapalaya nito sa madilim na katauhan ng Bakunawa. Muling bumalik si Isagani sa sagradong lawa ni Luwalhati upang sabihin na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Nagpapasalamat naman ang diwata at doon na rin ito sinabi na matalik niyang kaibigan si Liwayway. Tuluyan na ngang ipinagkaloob ni Luwalhati ang mutya ng mahiwagang isda kay Isagani at muling ibinalik ang kanyang dating anyo. Sinabi rin ng diwata na hindi naman pagbabalat kayo ang kapangyarihan ng mutya ng isda, kundi magpaamo ng mga tao at nilalang na may masidhing galit at puot sa kanilang mga puso para makawala sa madilim na bahagi ng kanilang katauhan. Malayang nakakapasok na rin si Isagani sa sagradong lawa at pinahihintulutan siya ni Luwalhati na sumalok ng banal na tubig para gawing gamot na panlunas sa may mga malulubhang karamdaman. Humanga naman si Lolo Ingpong sa pinamalas na galing ni Isagani at nagawa pa nitong makasundo ang mga elemento na nananahan sa mahiwagang sagradong lawa sa kabilang dimensyon. Kinalaunan ay naging ganap ng magaling na antingero at manggagamot si Isagani at naging libangan na lang nito ang pumalaot para makita ang mga kaibigan, mga sirena na kalahating bahagi ng kanyang katauhan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.